Mauna na kayo. Pupunta lang ako sa banyo. Napansin ni Carlo ang kanilang puting marka sa kanyang damit, kaya't hindi siya naglinis. Nakita na nina Ben at Carl si Rose at ang dalawa pang babae at nagulat sila sa ganda nilang lahat. Si Ben ay nahihiya, at nagsimula siyang maglakad ng mas mabagal. Habang si Carl naman ay kinakabahang itinulak ang kanyang salamin sa itaas ng kanyang ilong. "Hi, girls. What are you all talking about? At anong nakakatawa?" Nakangiting tanong ni Susan habang naglalakad papunta sa mga kaibigan niya. Napatingin si Rose at ang iba pang mga babae, at nang makita nila sina Ben at Carl, ang kanilang mga ngiti ay natigil, at naramdaman nilang parang isang balde ng malamig na tubig ang itinapon sa kanila. Ang hitsura ni Ben ay hindi kapansin-pansin, at si Carl ay parang karaniwan lang. Hindi ito ang inaasahan nila. Pagkatapos lamang ng isang sulyap, ang mga batang babae ay nag-iwas ng tingin, tila bigo. Nang makita ang reaksyon ng kanyang mga kaibigan, namula si Susan sa kahihiyan. Alam niyang mangyayari ito. Ibinaling niya ang kanyang ulo at pinandilitan si Joe, na tanging kibit-balikat at ngiti lang ang nagawa. "Umupo na tayo," sabi ni Joe. "Carl, bakit hindi ka umupo sa tabi ni Stacy? At si Ben naman pwedeng umupo sa tabi ni Betty." Katatapos lang niyang magbigay ng mungkahi nang tumayo si Stacy at umupo sa tabi ni Betty. Na malinaw na ayaw niyang maupo kasama si Carl o si Ben. Masama ang loob ni Joe para sa kanyang mga kaibigan. Si Stacy at Betty ay nagchat sa kanilang mga cellphone at hindi sila pinansin. At iyon ay hindi tama. Ito ay talagang kabastusan. Ang mesa ay may kabuoang 4 na upuang kahoy na maaring upuan ng 2 tao isa. Magkasabay na nakaupo sina Stacy at Betty. Gayun din sina Carl at Ben. Umupo si Joe kasama si Susan, at nag-iisa si Rose. Parehong nag-aalala sina Susan at Joe. Si Rose ang pinakamaganda sa mga kasama ni Susan. Ngunit siya rin ang pinakamamahal. Kapag dumating si Alex, ano kaya ang magiging reaksyon niya? Hindi naman pangit si Carlo, ngunit hindi maganda ang kanyang pananamit at hindi maganda ang impresyon. Tinanong ni Joe ang lahat kung ano ang gusto nilang i-order, at itinuon ni na Stacy at Betty ang atensyon sa menu, at hindi pinapansin ang kanilang mga kaibigan. "Bakit 2 lang ang lalaki dito? 3 lang ba ang tao sa dorm mo?" Tanong ni Rose kay Joe habang nilalaro ang buhok niya. "Oh, isang lalaki ang nagpunta sa banyo at dapat ay nakabalik na iyon kaagad," sagot niya. Right on cue. Nakita niya si Carlo na naglalakad papunta sa kanila, kaya tumayo siya at kinawayan siya. "Carlo, dito. Halika at samahan mo kami." Nang marinig siya ng mga babae ay napatingin silang lahat sa direksyon ni Carlo. Nagkatinginan lang sina Stacy at Betty bago nawalan ng interes. At bumalik sila sa pag-aaral ng menu. Nanlaki ang mata ni Rose. Isang kibot ang nabuo sa gilid ng isang mata at bumalatay sa kanyang mukha at walang kasiyahan. Nakilala din ni Carlo si Rose. Nagkatinginan ang dalawa. Lumapit ito kay Rose, ngunit nalilito kung bakit tila galit na galit ito sa kanya. Nang maupo ito sa tabi niya, tinitigan siya nito at saka mahinang ngumuso. Binigyan siya ng mapanuksong ngiti. "Rose, anong meron?" Tanong ni Susan na nagtataka kung paano nakilala ni Rose si Carlo. "Wala." Malamig ang ngiti ni Rose. Sumulyap siya kay Carlo. Saka tumingin kina Stacy at Betty. "As unlikely as it seems, ito yung nakabunggo sa akin sa Metro Sky Bank." "Ito ang lalaking iyon?" Tanong ni Stacy na nakaawang ang bibig. "Well," sabi ni Betty. "Parang pareho pa rin ang suot niya." Parehong tumingin kay Carlo ang 2 babae. Hindi sumasang-ayon ang kanilang mga ekspresyon. "Ano ang pinauusapan ninyo?"
Naguguluhan pa rin si Susan. Dahil mukhang hindi interesado si Rose na magpaliwanag, pumasok si Stacy. Nagpunta si Rose para asikasuhin ang kanilang negosyo kasama ang kanyang ama sa Metro Skybank kanina. At ang lalaking ito ay hinampas ng pinto ang kanyang ulo. Kita mo, Rose, at may maliit na bukol sa kanyang noo. Si Betty ang pumalit sa pag-uusap, sinulyapan si Carlo. Nakikita mo kung paano siya nagbihis, at pumasok siya sa Metro Skybank. Kailangan mo ng $1,000,000 para makakuha ng card, pero pumasok pa rin siya, at kailangan siyang huminin ng manager. Walang duda. Naubusan siya ng gamit. May umuwi. Mukha, diba? Si Susan at ang iba pa ay nakatingin kay Carlo, naiisip kung gaano siya napahiya sa Metro Skybank. Medyo nag-aalala si Susan. Mukhang hindi maganda ang impresyon ni Rose kay Carlo, kaya gusto niyang manatili ngayon. Siya ay napakadirekta at hindi mananatili para lamang maging magalang. Malamig ang ngiti ni Rose habang nakatingin kina Joe at Susan. Susan, I'm glad you found a handsome boyfriend like Joe. But I have something I do. So I will not stay. Bye. With that, tumayo si Rose, tumalikod, at naglakad palabas, kahit na siya ang nagmumungkahi nitong tanghalian. Si Joe ay talagang gwapo, at dahil isa siyang sports major, ipinapalagay niya na ang kanyang mga kasama sa silid ay magiging kaakit-akit din. Naisip niya na kung ang isa sa mga kasama sa silid ni Joe ay angkop. Kung gayon ay iligtas siya nito sa problema sa paghahanap ng kasintahan na naaprubahan ng kanyang ama. At kahit walang bagay sa kanila, makakakilala pa rin siya ng dalawang gwapong lalaki. Nagulat siya nang kasama ni Joe, si Ben, ay mukhang balisa, at si Carl ay ganap na ordinaryo. Gayunpaman, kaya niyang tiisin ang dalawa. Ngunit nang makita niya si Carlo, hindi na napigilan ni Rose. Isa lamang siyang mahirap na talunan na walang lugar sa mundo. Pinaglalaroan siya ng langit. Siya ay naghahanap ng isang mayaman at gwapo, at ang universo ay nagbigay sa kanya ng isang tulad ni Carlo. Na naiinis sa kanya. Mabilis na tumaas ang galit. Sa sobrang galit niya ay sumugod siya sa labas, hindi pinansin, at nabangga siya sa balikat ng isang lalaki. Naka-all in black siya at napaka-propesyonal. Ang kanyang buhok ay sunod sa mode ngunit maayos, at ang kanyang balat ay mapatla. May hawak siyang iPhone at may suot na mamahaling relo sa kanyang palso. Naging madilim ang ekspresyon ng lalaki. Ngunit pagkatapos ay tiningnan niya ng malapitan si Rose at napansin kung gaano ito kaganda, at ang kanyang ugali ay nagbago ng husto. Hey, gorgeous. Hindi naman kita sinaktan, diba? Tanong niya. Gusto mo mas imasahe ko pa? May masamang ngiti, iniabot ng lalaki ang kanyang kamay papunta sa kanyang balikat. Galit na galit si Rose kaya pinalo niya bago pa man madikit ang kamay ng lalaki. Sinampal niya ang mukha ng lalaki, and with a frosty expression, she glared at him and snapped. Tingnan mo kung saan ka pupunta. Bago pa siya makapag-react ay nagmarcha na siya palabas ng restaurant. Nakahanda na si Joe at iba pa para tumulong at laking gulat nila nang makitang sinampal ni Rose ang lalaki. Nang umalis si Rose, nagpa siya sina Stacy at Betty na umalis din. Ngunit kung kaya't hinikayat sila ni Susan na manatili. Pagkatapos ng tanghalian, sinamahan ni Susan si Joe na nagbabayad ng bill, at pagkatapos ay umalis sila sa restaurant. Kinausap ni Stacy si Joe at hindi man lang sinilip si Carlo at iba pa. Medyo nadismaya rin si Susan sa mga kasama ni Joe. Siya ang kasintahan ni Joe. At ayaw niyang maging komplikado ang kanilang relasyon dahil sa kanyang mga kaibigan. Maingat siyang nagpaalam sa bawat isa sa kanila.
At pagkatapos ay naglakad siya papunta sa dorm kasama ang kanyang matalik na kaibigan. Pagkabalik sa dormitoryo, nagpalit si Joe ng bagong set ng mga damit na pang-sports at nagtungo sa larangan ng palakasan para lumahok sa pagsasanay. Si Ben ay nakahiga sa kanyang kama, nakahubad ang pangtaas. Naglalaro sa kanyang cellphone, habang si Carl ay nagsimula ng isang video game at nagsimulang maglaro nito. Naglagay si Carlo ng card sa Samsung Galaxy phone. Kung ayaw na ni Kathy, baka gamitin na rin niya. Binuksan niya ito, at maayos itong gumana. Sa sandaling iyon, tuwang-tuwang sumigaw si Ben, "Carlo! Carl! Naka-on ang live streaming channel ni Minnie. Dali! Kailangan mong panoorin ito." Malaki ang crush ni Ben kay Minnie. Nagsimula siya ng live streaming blog 2 araw na ang nakalipas at nagpost pa siya tungkol dito sa chat ng klase. Halos lahat ng tao sa klase ay alam ang tungkol sa blog na ito. Dahil wala nang magandang gawin si Alex, nagrehistro siya ng account at pumunta sa live streaming channel ni Minnie. 20 minuto na siyang nag-stream ng live, at mahigit 30 tao ang nanonood nito, lahat ay mga kaklase. Walang klase sa hapon, kaya libre ang karamihan sa panonood nito. Niyakap ni Minnie ang isang pink na unan at nakasuot ng pulang earphones habang nakikipagkwentuhan sa harap ng camera. "Babes, wala pa tayong regalo. Kung sino man ang may regalo sa akin, ipaalam sa akin." Inikat niya ang isang lock ng kanyang buhok sa isang daliri at nagpout sa camera, nagbibigay ng flying kiss. Halos dumampi ang labi niya sa screen. Siya ay napakapopular, at medyo maraming tao ang lihim na umiibig sa kanya. Kaya naman, sa tuwing hihingi siya ng regalo, maraming lalaki ang gustong ibigay sa kanya ang hinihiling niya. Tsaka hindi naman masyadong mahal ang mga regalo kaya nakaya ng mga estudyante. Nag-flash ang screen na may notification, isang kwintas mula sa Morningstar. Pagkatapos, si Kapitan Reckless ay nagpapadala ng bikini. "Salamat, Morningstar," sabi ni Minnie sabay palakpak ng kamay. "And thank you, my handsome little captain. I love you." Itinagilid ni Minnie ang kanyang ulo at gumawa ng heart gesture gamit ang kanyang mga kamay, at nang matapos siyang magsalita, may sumigaw mula sa corridor, "Minnie is so cute." Nasinundan ng isa pang boses na sumisigaw, "She's adorable." Nakita ni Ben na nanliligaw si Minnie sa mga taong nagbigay sa kanya ng regalo, at medyo nakaramdam siya ng selos. Kaya kinakabahan siyang pumili ng regalo at pinindot ang send button. Isang mensahe ang nag-pop up sa public screen. Nagpadala ng kwintas si Flying Fish, nag-type si Ben ng mensahe sa ilalim ng kanyang screen name, "Flying Fish, Minnie, ako si Ben. Nanonood ako ng live broadcast mo." Ngumiti ng matamis si Minnie at nagsalita sa camera. "Salamat, Ben. Alam ko, kinausap ako ni Minnie." Ungol ni Ben habang tulala siyang nakalutang. Sa sandaling ito, isa pang mensahe ang lumitaw sa live streaming channel. Nag-type si Ghost Rider, si Ben, yung kuripot na talunan, nagbigay ng presentation kay Minnie. "Anong tawa? Naniniwala ka ba?" Biglang nagbago ang ekspresyon ni Ben. Halos lahat ng kaklase nila ay nasa chat room. Ano ang dapat kong sabihin? Naisip niya. At paano ko maipapakita ang mukha ko sa klase pagkatapos nito? Nagpadala si Ben ng galit na mensahe, "So what if I'm gifting a gift? Nakakain ka na ba ng poop emoji? Bakit ka pa nagsasalita ng kalokohan?" Sumagot ang Ghost Rider, "Idiot. Talo ka na walang-wala. At gayon pa man mayroon kang pera upang magbigay ng mga regalo. Plano mo bang ibenta ang iyong mga bato? O nanghihingi ka ba sa iyong mga magulang ng pera? Ang lakas ng loob mo."
Sumimangot si Minnie. Nag-aaway ang mga tao sa live streaming channel, at hindi niya ito nagustuhan. Knock it off, guys. Kapag hindi kayo tumigil sa pag-aaway, block ko kayo. Mabilis na nag-message si Ben sa kanya. Sorry, Minnie. Siya ang nagsimula. Ipinadala ng Ghost Rider, haha. Ano naman kung magka-problema ako sa'yo? Wala akong pakialam. Bahagyang kumunat ang noo ni Minnie at naghanda para block si Ghost Rider. Ngunit muling nag-flash ang system notification sa live broadcast. Nagpadala ang Ghost Rider ng money gun, napahinto si Minnie sa kanyang kinatatayuan. Ang mga iyon ay wala ng mga $50. At ito ang pinakamahal na regalo na natanggap niya sa ngayon.